naman na maraming seniors ang tahimik na nagkakaroon ng problema sa puso kahit wala silang nararamdamang sintomas. At kadalasan, kapag nalaman nila, medyo huli na dahil matagal nang naapektuhan ang daloy ng dugo sa kanilang katawan dahil sa araw-araw na pagkain na akala nila ay okay lang. Kaya gusto kitang tanungin ng direkta, lalo na kung ikaw ay nasa edad na 70 pataas o kahit 50 pataas pa lang. Yung mga kinakain mo ba araw-araw ay tumutulong para palakasin ang puso mo? O unti-unti itong nagpapahina ng hindi mo namamalayan? Kasi ang totoo, hindi lang gamot ang solusyon para manatiling malakas ang puso habang tayo ay tumatanda dahil napakalaki ng papel ng pagkain, lalo na yung mga simpleng pagkain na madaling mahanap sa palengke tulad ng isda na mayaman sa omega-3 na isang uri ng taba na hindi nakakasama kundi tumutulong pa nga para pababain ang masamang kolesterol, pabutihin ang daloy ng dugo at bawasan ang panganib ng atake sa puso. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 isda na kayang makatulong magpalakas ng puso kahit simple lang ang lifestyle mo at kahit hindi ka gumagastos ng malaki. Dahil minsan, ang tunay na solusyon ay hindi mahal, kundi tama lang ang pagpili. Simulan natin sa isang isda na siguradong kilala mo na at madalas mo nang nakikita sa hapagkainan, at ito ay ang bangus. Ang bangus ay hindi lang basta masarap at paborito ng maraming Pilipino, kundi isa rin ito sa mga isda na may taglay na omega-3 na tumutulong para mabawasan ang masamang taba sa dugo. At kasabay nito ay pinapaganda ang daloy ng dugo sa katawan, na napakahalaga lalo na kung ikaw ay may edad na at mas sensitibo na ang iyong puso sa anumang pagbabago. Isipin mo na lang na ang mga ugat mo ay parang tubo ng tubig sa bahay, at kapag ito ay unti-unting nababarahan dahil sa taba at maling pagkain, humihina ang daloy at tumataas ang pressure. At kapag tuluyan itong nabarahan, doon nagsisimula ang mas seryosong problema tulad ng atake sa puso o stroke. Kaya napakahalaga na mapanatiling malinis at maayos ang daloy. Ang pagkain ng bangus 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay isang simpleng paraan para tulungan ang katawan mo na mapanatiling maayos ang daloy ng dugo. Dahil ang omega-3 nito ay tumutulong para bawasan ang build-up ng taba sa ugat at mapanatiling flexible ang daluyan ng dugo. May kilala akong lolo na dati ay halos araw-araw kumakain ng karne. At kahit alam niyang may mataas siyang presyon, hindi niya agad ito binago dahil sanay na siya sa ganung pagkain. Pero nang magsimula siyang makaramdam ng madalas na hilo at pagod, doon siya nag-decide na makinig sa payo ng doktor at palitan ang ilan sa kanyang pagkain. Hindi niya binago lahat agad, pero ginawa niyang regular ang pagkain ng inihaw na bangus. At sa loob lamang ng ilang buwan, napansin niya na bumaba ang kanyang blood pressure. Mas naging magaan ang kanyang pakiramdam at hindi na siya madaling mapagod sa simpleng gawain sa bahay. Ibig sabihin, hindi mo kailangan baguhin ang buong buhay mo sa isang iglap. Dahil minsan, ang simpleng pagpapalit lang ng ulam ay may malaking epekto na sa kalusugan mo. Ngayon, pumunta tayo sa pangalawang isda na mas abot kaya at mas madali pang hanapin, at ito ay ang sardinas. Ang sardinas ay madalas nating iniisip na pang emergency food lamang o pang tipid kapag gipit. Pero ang hindi alam ng karamihan, isa ito sa mga isda na may pinakamataas na omega-3. At bukod pa doon ay may calcium din na tumutulong para mapanatiling matibay ang buto. Pero mas mahalaga, ang sardinas ay tumutulong para maiwasan ang irregular na tibok ng puso at binabawasan din nito ang inflamasyon sa loob ng katawan na isa sa mga silent na dahilan kung bakit humihina ang puso habang tumatagal. Yung inflammation na ito ay hindi mo nakikita at kadalasan ay wala kang nararamdaman. Pero unti-unti nitong sinisira ang balanse ng katawan, kaya napakahalaga na may pagkain kang tumutulong para labanan ito. Kung ikaw ay may edad na at minsan ay nakakaramdam ng hindi regular na tibok ng puso o parang mabilis na pintig kahit hindi ka naman pagod, maaaring isa ito sa mga senyales na kailangan mo nang baguhin ang iyong pagkain. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para dito dahil kahit isang simpleng lata ng sardinas na may kasamang gulay tulad ng pechay o malunggay
ay sapat na para makatulong sa puso mo. Basta ginagawa mo ito ng regular at hindi paminsan-minsan lang. Ngayon pumunta tayo sa pangatlong isda na madalas binabalewala ng marami pero napakalakas ng benepisyo nito at ito ay ang galunggong. Ang galunggong ay isa sa mga pinakasimpleng isda na makikita mo sa palengke, mura at madaling lutuin. Pero mayaman din ito sa omega-3 at protein na tumutulong para palakasin ang muscles ng katawan kasama na ang puso. Kasi tandaan mo, ang puso ay isang muscle at tulad ng ibang bahagi ng katawan, kailangan din nito ng tamang nutrisyon para manatiling malakas at maayos ang function. Maraming seniors ang natatakot kumain ng taba dahil iniisip nila na lahat ng taba ay masama. Pero hindi ito totoo dahil may tinatawag tayong good fats tulad ng omega-3 na tumutulong para protektahan ang puso, hindi sirain ito. Kung ikukumpara mo ang pagkain ng galunggong sa processed na pagkain na puno ng asin at artificial na sangkap, mas pipiliin mo ang natural na pagkain na nagbibigay ng totoong nutrisyon sa katawan mo. Kung sanay ka sa pritong galunggong, maaari mo ring subukan na ihawin o pakuluan ito para mas mabawasan ang sobrang mantika at mas maging healthy ang paraan ng pagluluto. Hindi mo kailangang baguhin lahat agad, pero ang mahalaga ay nagsisimula ka sa tamang direksyon dahil ang maliit na pagbabago na ginagawa mo ngayon ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa kalusugan mo sa mga susunod na taon. Habang nakikinig ka ngayon, gusto kong tanungin ka ulit, ilang beses ka bang kumakain ng isda sa isang linggo? At handa ka bang dagdagan ito kung alam mong makakatulong ito para lumakas ang puso mo? Sa susunod na parte, pag-uusapan natin ang iba pang isda na mas mataas pa ang omega-3 at mas malakas ang epekto sa puso. Lalo na kung ikaw ay may edad na at gusto mong maiwasan ang mga seryosong sakit. And may isa doon na halos hindi napapansin ng karamihan ng seniors pero napakalakas ng benepisyo kapag isinama mo sa iyong pagkain. Kung nandito ka pa at nakikinig hanggang ngayon, ay comment mo ang number 1 para alam ko na seryoso ka sa kalusugan mo. Ngayon, kung napansin mo, yung mga naunang isda na napag-usapan natin ay madaling hanapin at abot kaya. Pero sa part na ito, papakita ko naman sa iyo ang mga isda na mas mataas pa ang omega-3 at mas malakas ang epekto sa puso, lalo na kung ikaw ay may edad na at gusto mong talagang palakasin ang katawan mo nang hindi umaasa lang sa gamot. Simulan natin sa isang isda na madalas mong naririnig pero minsan ay iniisip mong medyo mahal, at ito ay ang salmon. Ang salmon ay kilala sa buong mundo bilang isa sa pinaka-healthy na isda at hindi ito hype lang dahil talagang mataas ang omega-3 content nito na tumutulong para pababain ang triglycerides sa dugo, pabutihin ang circulation at protektahan ang puso laban sa mga sakit na karaniwang nararanasan ng mga seniors. Kung iisipin mo, habang tumatanda tayo, nagiging mas makitid ang daluyan ng dugo dahil sa build-up ng taba at kolesterol. Kaya mas nahihirapan ang puso na mag-pump ng maayos. Pero ang regular na pagkain ng salmon ay tumutulong para mapanatiling flexible ang mga ugat at mas maayos ang daloy ng dugo. Hindi mo naman kailangan kumain nito araw-araw dahil kahit isang beses o 2 beses sa isang linggo ay may malaking epekto na. Lalo na kung papalitan mo ito sa mga pagkain na mataas sa taba tulad ng processed meat o pritong pagkain na paulit-ulit mong kinakain. May isang senior na nakausap ko dati na laging pagod kahit hindi naman siya gumagawa ng mabigat na trabaho at akala niya normal lang iyon dahil sa edad. Pero nung nagsimula siyang magdagdag ng isda tulad ng salmon sa kanyang pagkain, napansin niya na mas nagkaroon siya ng energy at mas naging magaan ang kanyang pakiramdam sa araw-araw. Ibig sabihin, hindi lahat ng pagod ay dahil sa edad. Minsan kulang lang sa tamang nutrisyon ang katawan mo. Ngayon, pumunta tayo sa susunod na isda na hindi gaanong sikat sa iba pero napakalakas ng benepisyo. At ito ay ang tuna. Ang tuna ay isa sa mga pinaka-convenient na isda dahil madali mo itong mabili, freshman o nakalata, at mataas din ito sa omega-3 na tumutulong para pababain ang blood pressure
at protektahan ang puso laban sa irregular heartbeat. Pero may isang bagay na kailangan mong tandaan kapag kumakain ka ng tuna. Lalo na kung canned tuna ang madalas mong binibili. Siguraduhin mo na hindi ito sobrang alat o puno ng preservatives dahil ang sobrang sodium ay maaaring makasama sa presyon mo. Mas mabuti kung pipili ka ng tuna na nasa water o olive oil. At kung kaya mo, mas piliin mo ang fresh na tuna na niluto sa mas healthy na paraan tulad ng pag-iihaw o pag-steam. Ang kagandahan sa tuna, pwede mo itong isama sa maraming klase ng pagkain tulad ng salad, sabaw o kahit simpleng ulam na may gulay. Kaya hindi ka magsasawa kung gagawin mo itong parte ng weekly diet mo. Tumingin na pumuntas dito sa isang isda na madalas hindi napapansin ng maraming seniors. Pero isa ito sa pinaka-powerful pagdating sa omega-3. And ito ay yung mackerel o hasa-hasa. Ang mackerel ay isang isda na may mataas na healthy fats na tumutulong hindi lang sa puso kundi pati sa utak. Kaya kung napapansin mo na medyo nakakalimot ka na minsan, o nahihirapan kang mag-focus, maaaring makatulong ang pagdagdag nito sa iyong pagkain. Bukod dito, ang mackerel ay tumutulong din para pababain ang inflamasyon sa katawan, na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang sakit habang tayo ay tumatanda, kabilang na ang sakit sa puso. Kung iisipin mo, maraming seniors ang umaasa agad sa maintenance na gamot kapag may nararamdaman silang kakaiba. Pero minsan, kung maaga pa lang ay inaayos na natin ang ating pagkain, mas malaki ang chance na maiwasan ang mas seryosong problema. Hindi ko sinasabing tigilan mo ang gamot mo kung meron ka na. Pero ang sinasabi ko, bigyan mo ng suporta ang katawan mo sa pamamagitan ng tamang pagkain. Dahil ang gamot ay tumutulong sa sintomas. Pero ang pagkain ay tumutulong sa ugat ng problema. Kung ikaw ay bibili ng mackerel sa palengke, subukan mong lutuin ito sa paraang hindi masyadong mamantika tulad ng pagpaksiw o pag-steam para mas mapanatili ang nutrients at hindi madagdagan ang unhealthy fats. Habang nakikinig ka ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang baguhin ang lahat agad-agad dahil ang mahalaga ay nagsisimula ka sa maliit na hakbang tulad ng pagdagdag ng isa o dalawang klase ng isda sa iyong weekly na pagkain. Tanungin mo ang sarili mo. Alin sa mga isda na ito ang kaya mong simulan ngayong linggo? Salmon ba, tuna, o mackerel? At handa ka bang palitan ng isa sa iyong karaniwang pagkain para dito? Sa susunod na parte, pag-uusapan natin ang huling mga isda na maaaring hindi mo pa gaanong naririnig, pero napakalakas ng epekto sa puso, lalo na kung gagawin mo itong regular na bahagi ng iyong pagkain. At doon din natin pag-uusapan kung paano mo pagsasamahin ang mga ito para makabuo ng simpleng meal plan na kayang sundan kahit nasa bahay ka lang. Kung nandito ka pa at tuloy-tuloy mong pinapanood ito, i-comment mo ang Fishda para alam ko na committed ka sa pagbabago ng lifestyle mo. Ngayon, kung napansin mo, yung mga isda na napag-usapan natin ay hindi naman mahirap hanapin at karamihan ay kaya mong bilhin kahit hindi kalakihan ang budget mo. Kaya ang tanong na ngayon ay hindi na kung kaya mo ba, kundi kung sisimulan mo ba talaga. Dahil sa huling bahagi na ito, gusto kong ibigay sa iyo ang mga isda na kadalasan ay hindi napapansin ng maraming seniors, pero kapag isinama mo sa iyong pagkain, malaki ang maitutulong nito para mapanatiling malakas ang puso mo habang tumatagal ang panahon. Simulan natin sa isang isda na madalas nakikita sa mga probinsya at palengke, pero hindi masyadong pinapansin, at ito ay ang dilis o anchovies. Ang dilis ay maliit man sa itsura, pero napakalakas ng benepisyo nito dahil mataas ito sa omega-3 at calcium na parehong mahalaga para sa puso at buto. Lalo na kung ikaw ay may edad na at mas mabilis nang humina ang katawan kung hindi mo ito aalagaan. Ang kagandahan pa sa dilis, pwede mo itong kainin ng buo, kaya nakukuha mo lahat ng nutrients at madali mo itong isama sa pagkain tulad ng paghalo sa gulay o simpleng ulam na may konting bawang at kamatis. Kung iisipin mo, minsan ang mga simpleng pagkain na hindi natin pinapansin ang siyang may pinakamalaking benepisyo dahil hindi ito processed at mas natural ang nutrients na nakukuha ng katawan mo. Ngayon, pumunta tayo sa susunod na isda
na maaaring narinig mo na pero hindi mo pa siguro nasubukan ng madalas. At ito ay ang herring. Yung herring ay isa ring isda na mataas sa omega-3 at kilala sa pagtulong para pababain ang blood pressure at protektahan ang puso laban sa mga sakit, lalo na kung ikaw ay may history ng alta presyon o may lahi ng sakit sa puso sa pamilya. Kapag regular mo itong kinakain, tumutulong ito para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkapal ng dugo na maaaring magdulot ng bara sa ugat. Kung ikaw ay nag-iisip na baka mahirap itong hanapin, tandaan mo na may mga alternatibo naman na pareho ang benepisyo at ang mahalaga ay makakuha ka ng sapat na omega-3 mula sa mga isda na available sa iyong lugar. At ngayon, pumunta tayo sa huling isda na gusto kong tandaan mo. At ito ay ang tamban. Ang tamban ay isa sa mga isda na madalas ginagamit sa paggawa ng sardinas. Pero kapag fresh mo itong nakuha, napakaganda ng benepisyo nito dahil mataas din ito sa omega-3 at madaling lutuin. Ang tamban ay tumutulong para pababain ang bad cholesterol at suportahan ang overall na kalusugan ng puso. Kaya kung makakakita ka nito sa palengke, huwag mo itong balewalain dahil isa ito sa mga simpleng paraan para alagaan ang sarili mo. Ngayon, gusto kong pagdugtungin lahat ng napag-usapan natin sa isang simpleng ideya na pwede mong simulan agad. Hindi mo kailangan kumain ng lahat ng isda araw-araw. Pero kung magagawa mong kumain ng isda 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo at palitan mo ang ilan sa iyong kinakain na karne o processed food, makikita mo ang pagbabago sa iyong katawan sa paglipas ng panahon. Halimbawa, pwede kang magsimula sa ganitong simpleng routine. Isang araw bangus, isang araw sardinas, isang araw galunggong, at sa susunod na linggo ay magdagdag ka ng salmon o tuna kung kaya ng budget mo. Ang mahalaga dito ay consistency, hindi perfection. Dahil ang katawan mo ay hindi naghahanap ng perpekto, kundi ng tuloy-tuloy na tamang ginagawa. Gusto kong maging totoo sa iyo. Walang instant na resulta dito. Hindi ito parang gamot na iinumin mo at agad mong mararamdaman ang epekto. Pero kapag ginawa mo ito ng tuloy-tuloy, unti-unti mong mapapansin na mas magaan ang pakiramdam mo, mas hindi ka agad napapagod, at mas nagiging maayos ang iyong kalusugan. At higit sa lahat, mas nabibigyan mo ang sarili mo ng mas mahabang panahon kasama ang pamilya mo na siyang pinakamahalaga sa lahat. Kaya ngayon, nasa iyo na ang desisyon. Ipagpapatuloy mo ba ang dati mong nakasanayan o sisimulan mo ang maliit na pagbabago na pwedeng magdala ng malaking epekto sa buhay mo? Kung may natutunan ka sa video na ito at gusto mong mas marami pang ganitong practical na tips para sa kalusugan ng seniors, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel dahil marami pa tayong pag-uusapan na makakatulong sa iyo araw-araw. At gusto kong marinig mula sa iyo alin sa mga isda na napag-usapan natin ang sisimulan mong kainin ngayong linggo. Kung umabot ka hanggang dulo, ay comment mo ang salitang isdan para alam ko na committed ka sa pagpapabuti ng kalusugan mo.